Ayan guys, Pony Energy naman tayo, 12 volts sa 314 Ah na deep cycle battery, no? So ayan, nakikita nyo, nag-open na ako ng isa. So ito, yung pangalawa, pakita ko sa inyo, no? So ito ay 13.3 volts, ayan. So bago pa yung battery natin, tinanggal ko na rin yung mga bolts niya na iba, na mga screws. Okay, so nakikita nyo, napakaganda na itong quality ng battery. Yung case niya is metal. So, tawag nito, may handle siya. Tapos ayan, yung plastic separator niya. Kung makikita nyo, hinugot ko na lang yung battery. Hinugot ko na lang ng buo kasi hindi ko matanggal yung plastic separator na yon. Yung epoxy separator pala, sorry. Hindi ko siya matanggal. Grabe yung silicone na nilagay nila. Silicone yung ginawa nilang pandikit. Katulad ng puti na nasa battery terminal. Tapos welded pa siya. So pag gusto niyo siyang i-DIY or i-recreate yung battery, mahirapan kayo kasi wala siyang tornilyuhan. Tapos ang gamit niya is JBD na BMS na 200 ampere na 12 volts. No, yan. Legit naman yung yung BMS natin. Tapos meron yan palang temperature sensor. Natanggal ko na kasi habang dinidisassemble ko. Tapos may battery voltmeter. Ayan grabe yung dikit nung epoxy epoxy separator nasa ilalim. Hindi talaga matanggal. Actually hanggang ngayon hindi ko alam paano siya tanggalin unless kung sisirain na lang. Ayan, so yun pala kaya ko siya na-recreate, no. Kasi gagawin ko na siyang 48 volts, no. So meron akong dalawang 314Ah na Pony Energy. Gagawin ko na siyang 48 volts. So, gusto ko kasi isang BMS na lang. Tapos, resistance check naman tayo. Ayan. Sa resistance check natin, tsaka battery checking natin, gamit natin ay JK na BMS na 16S. Nakikita nyo yung wire resistance niya, no? Napakaganda ng wire resistance niya. Yung first 1 to 8, no? 1 to 8 is lahat ay yung cells niya. So, post nyo na lang. Mabababa internal resistance, meaning bago yung battery. So, nakita ko rin at nung in-scan ko yung code, though hindi ko siya may-scan kasi burado, 2025 yung manufacturing date ng battery. Pero unknown yung ating battery supplier. Hindi unknown siya. Ang tingin ko rito sa mga battery na to, ito yung mga yung mga reject ng other brands, halimbawa yung mga hindi nila na meet na na capacity, no. So sa laki ng battery, guaranteed naman na na tingin ko na 314Ah kasi makunat yung battery. Ayan, no. Nakikita nyo, burado yung mga codes. Pero, dinecode ko yung mga codes sa gilid niya. Inisa-isa ko. So, ayan, nakikita nyo. Post nyo na lang, Lahat yan, 2025 ang manufacturing date. Hindi rin nakalagay kung ilang AH, hindi naka-indicate. Tapos, pero ang importante dyan, mababa yung cell resistance. Tapos, 2025 yung manufacturing date. No? So, meaning to say, maganda yung quality ng cells. Makunat siya. Ginagamit ko na siya for ilang days. As of making this video, ilang days na tayo nung battery. So, makunat siya. Talaga nakakasurvive. Tapos, eto siya. Ang itsura niya. Ayan, nung casing niya, no, nakikita nyo, 12 volts, 314Ah na deep cycle, no, lithium LiPo4 battery. Ayan. So, hanggang ngayon, hindi ko pa tinatanggal yung, epoxy, niya. Separator, ang tigas talaga, grabe. Mukhang kailangan ko na lang sirain. Then, gagamitin ko tong box sa ibang projects pa. So, marami pa siyang usage. Tapos, meron pa tayong dalawang 12 volts na BMS. So, tatabi ko na lang muna to. Hindi ko alam kung saan ko pa siya gagamitin for now. Pero, magkakaroon tayo ng mga next battery projects. Or pwede ko tong gawing DIY na portable power bank. Ayan. Kasi, na siya kompleto na. Meron na siyang port, lalagyan mo na lang ng butas para sa inverter tsaka sa socket. Ayan guys, so check nyo na lang yung link nito sa baba. Hindi sponsored yung video natin, check nyo na lang yung link